Okay mga lads, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung issue ni James Deakin versus si Marcos Lacanilao. So para po sa hindi po nakakaalala kay Marcos Lacanilao, siya yung chief officer ng LTO. And si James Deakin naman, para doon sa mga hindi nakakakilala sa kanya, isa siya sa mga pinaka sikat na car vloggers dito sa Pilipinas. Okay? So, I believe meron siyang page na James Deakin din yung pangalan and sobrang sikat ng page na yon. And karaniwan ang mga topic niya is about traffic rules, sa mga sasakyan and whatnot. Okay? And host din siya ng aking paboritong Facebook page ngayon, na Media Network. Alam niyo na yan kung ano yun. So anyway, hindi yun yung topic natin. Ang topic natin ngayon is about his son. Okay? So ano bang nangyari? Nitong December, mid-December yata nangyari to. I believe during the holidays, ginawa niya, in-enroll niya yung anak niya sa isang driving school. Yung driving school na yun, parang full course yung ginawa niya eh. Kasi, di ba ako nag-driving school, hindi ako nag-driving school kasi matik lang yung sasakyan namin. So, inaral ko siya ng sarili. Pero, yung kapatid ko, alam ko nag-driving school yun eh. I believe, 2 or 3 oras yun per session. Kasi medyo may kamahalan ng driving school eh. Pero etong in-enrollan ni James Deakin, 8 oras. 8 oras yung airtime or yung kalsada time ng anak niya or yung driving time ng anak niya. And that is, alam mo, hindi biro yun, 8 oras kang magmamaneho, di ba? So tila bagay naging isang ano na talaga, legit driver na talaga yung anak niya after nito. Kaso of course, pagbaguhan ka, matik naman talaga na magkakaroon ka ng yung mga palpak na tinatawag. So, nagkaroon ng palpak yung anak ni James dito. And dito magsisimula yung trouble nung bata with the LTO. Of course, meron kasing accusation sa kanya ang LTO. Sinabi ng LTO na reckless driving daw yan. May contention doon si James Deakin. Pero mamaya na yon. Pero having said that, gustong makuha ni James yung lisensya ng anak niya. Ngayon, hindi ko sure kung ano yung lisensya niya. Kasi since nasa driving school, ina-assume ko na ang kanyang lisensya ay student's license kasi kailangan mo yun eh para kung sasampa ka na sa non-pro, kailangan ganun muna yung steps mo. So si James Deakin ayaw niya ng shortcut dun sa anak niya. So nagkamali yung anak niya at pagdadaanan nila yung proseso. Now, balik tayo dun sa idea kung ano ba ang trabaho ng LTO. Okay, para lang dun sa inyong kaalaman. Ang LTO kasi, they are the only government body here in the Philippines that is allowed na magpataw ng parusa administratively sa mga drivers, okay? Or sa mga tao na lumalabag sa batas pang trapiko, okay? So, I believe merong lecture dyan si Fiscal EJ about sa criminality ng mga lumalabag sa batas. Kasi parang ang iniisip ni James dito, magkaka-criminal record daw yung anak niya. Hindi po ganun yan, Sir James. Sila, they can only punish the drivers administratively, and they would recommend filing a criminal charges dun sa anak nyo if ever. So, kailangan pa rin patunayan yan sa korte. So, kung ang gagawin ng LTO dito is magre-recommend sila ng criminal charges dun sa anak niya for reckless driving, talagang ganon. Kasi, medyo adamant yung position dito ni Sir eh. So, ni Sir Marcos eh. Mamaya papanoorin natin yon. So, anyway, back to the story mga lods. Si Sir James, ang ginawa niya, dinala niya yung anak niya sa LTO. Since holiday nung nakaraang mga linggo, sarado LTO. Tapos, one thing led to another na medyo matagal yung proseso. Kasi nga, di ba, sarado, tapos kailangan mag-intay ng X amount of days bago makuha yung lisensya. So, umabot ng 19 kopong-kopong yung lisensya. Yung pagkuha ng lisensya hanggang sa nagreklamo na siya at pinost na nga ito nitong January 5. Okay? And of course, nag-viral to with 19,000 shares and a lot of reacts from all people, especially yung angry reacts. So ang nangyari,
Pagka-post ni Sir James dito, in-interview agad siya ng media. Pakinggan natin. Banda rito na. CR, kahit na hindi naman nila pag-aari ang sasakyan. Yan. Hinanapan kasi sila Sir James dito ng resibo. Kaso syempre hindi naman sa kanila yung sasakyan doon yun sa school. Pero pinresenta pa rin nila just for compliance sake. Kasi ang daming hinihingi Now, LTO has to be clear ano yung rules pag student driver. Sino may liability doon? Kasi I'm not sure kung minor pa yung anak niya, pero merong siguro it matters kasi it becomes a tingin ko talaga kung tutuloy ng LTO to, magkakademandahan pa sila. Sana wag na kasi obviously mabagal naman talaga yung proseso sa gobyerno Anyway, tuloy natin. Kahit nalalabuan sa requirement na yan si Nadikin, sumunod pa rin sila. It's surreal. Is this real life? Am I Parang they are getting punished for the mistake of the agency. And yung conclusion niya dito, parang it's better na gumawa ka ng mali, mag-hire ka ng fixer, mag-hire ka ng ganito. He is saying this sarcastically, let me qualify that Kasi pag may fixer ka, tapos na lahat. Sila na bahala dun sa proseso. You skip the process. Pero dito, when you follow the process, why are they getting punished? Yan yung pinopoint niya doon sa idea na yun Again, uulitin ko, hindi ko sinasabi na ini-encourage niyang huwag kayong sumunod sa proseso. Ang sinasabi niya lang, parang mas okay pa pagka ginawa mo yun at hindi ka nahuli. Pero huwag niyong gawin yun, di ba? It's still wrong. So, ang nangyari sa kanya, ni-raise niya to, sumunod sila sa lahat ng compliance factor ng LTO. Ang ginawa ng isang government agency natin called the Anti-Red Tape Authority is that nagkaroon sila ng hearing with Sir James. And yun nga, nag-explain sila back and forth. And after that, naintindihan na ni Sir James yung kamalian and magpo-proceed na lang sila as what LTO would require them. Now, ano yung pinaka main problem dito? Kasi they are contesting na hindi reckless driving yung ginawa ng anak niya, which is they can, but not with LTO anymore. Ang problema kasi sa LTO, they are insisting na yun yung ginawa ng anak nila. Yes, of course, pero dapat kung may insistence yung kabilang panig na inaakusahan mo, saan dapat ang forum nun? Sa LTO pa ba? Sa social media pa ba? Syempre hindi, diba? Dapat sa korte na. Kasi it seems to me na itong ginagawa ni Marcos Lacanilao is to try to improve their position sa mga tao. Hindi naman yan yung problema initially. Ang problema dito is the too much red tape. Too much red tape or too much unnecessary business practices na nirereklamo ni James Dikin. Why is it that kung sumusunod ka sa batas, parang mas mahirap pa kaysa sa hindi, di ba? Why is it that they are getting so punished so heavily na yung anak niya pina 8 oras na trabaho na halos yung pagmamaneho na yun kasi 8 oras siya sa daan And then why all of a sudden mga lods na parang sobrang daming problema na sobrang dinedefend na ng LTO yung position nila. They should not be defending themselves. They should accept kasi since mga tao naman nila yung nagsabi kay James Dikin na eto yung proseso at kailangan yung sundin, sumunod lang yung tao, dapat intindihin nila na may pagkukulang talaga sa kanilang ahensya, which is yun nga, sobrang red tape at saka parang hindi nila ina-adjust yung sarili nilang internal policies for the people na nagkaroon ng violation during the holidays na nagko-comply din naman. And dapat lang din in-explain nila na yung criminal part nito is only recommendations lang ng LTO sa korte kung isasampa pa. Di ba? Ganun lang naman yun And kung gustong ilaban nila James Dikin, doon na lang sa korte. Doon sila magtalo-talo. 'Di ba? Hindi pa naman agad-agad yan Yan kasi yung hindi naiintindihan ng tao pagdating dito sa mga government agencies. The government agencies, within their function, they can only recommend something if wala yun sa kapangyarihan nila, 'di ba?
Meron ba sa kapangyarihan nila na magparusa or maglagay ng criminal record sa isang tao? The answer is no. Pero yan yung intindi ni Sir James Deakin, which is not correct, 'di ba? Kasi yan yung isang gripes niya dito na ayaw niya magkaroon ng criminal record yung anak niya. Hindi pa naman, sir. Kailangan mo ng isang pato sa korte. And that is not what is explained by etong sila Kanilaw, di ba? Dapat ang ginawa nila Kanilaw, in-explain niya ng buti, ng ayos kay Sir James yan. Kasi nga, I believe sila Kanilaw is also a lawyer. So, madali na lang intindihin yung mga proseso ng gobyerno, di ba? Kaso, having said that, totoo naman talaga na mabagal naman talaga ang gobyerno. Kasi nga, punong-puno ng red tape. Diba? Yun eh. Hindi pa marunong mag-adjust. Walang puso eh. Ang gobyerno kasi, in my opinion, dapat yan para sa tao yan. For the people, by the people. Parang ganito na, para sa batas trapiko lang, nagiging national issue siya. There's something inherently wrong in the whole system. Anyway, I would wish well para kay James Deakin, sa anak niya, at saka kay Sir Marcos, the sooner na maayos to, much better. Diba? Yun lang naman po yung sa akin for today. Kaya mga lods.